Hello mga Sheet Smart! Ito po ang ating quick guide kung paano gamitin ng ating lending version 2. First, pindutin muna natin itong make a copy. And now na meron na tayong copy, makikita natin dito sa readme tab ang full instruction. So, ito po yung step by step how to use our lending tracker. I-click natin itong reload katabi ng help. So, pag-click natin dyan, natalabas itong authorization required. Click OK. After that, lalabas po ulit ito. Then, click natin yung advance and unsafe. Then, click nyo po itong select all, then continue. Yan. So, nakapag-authorize na tayo ng script. Now, pwede na po nating magamit lahat ng buttons dito sa ating template. So, punta tayo dito sa dashboard. Meron po ako ditong nilagay na dummy data. And, reset po muna natin to. So, click reset and confirm. Yan. So, click yes. After that, pwede na po tayong mag-entry dito sa ating forms. So, pwede na po tayo dyan. So, lagay lang natin sa borrower's form yung date, borrower's name, and other details. Then, submit lang natin yan. Ang tanong, saan mapupunta yung in-entry natin dito sa borrower's form? So, dito po yan makikita sa ating borrower's data. Ayan. Ganun din po sa ating loan tab, meron po tayong loan data, payment data, penalty data. So, yan. Balik tayo dito sa loan. Select name, then input loan date, principal amount, duration kung ilang buwan, and interest. Yan. Then dito sa frequency, meron po tayong 4 na pagpipilian. Merong daily, weekly, semi-monthly, and monthly. Then, payment start date. Itong processing fee and other fees, optional po. Now, dito sa taas, makikita nyo po kung ilang beses nila babayaran yung kanilang loan. Then, click submit. Now, check natin kung nag-reflect ba sa loan data. So, ayan. So, nag-reflect siya, no? Now, kung nagbayad na si borrower, select name and select loan ID. Tapos, i-check natin tong checkbox kung ano yung mga binayaran niya dyan. Then, lagay natin yung date of payment. Then, submit. Kung may penalty si borrower, select lang natin yung name, yung kanyang loan ID, then yung date, saka yung penalty percentage. So, ayan, lalabas yan. Then, click submit. So, again, lahat ng ating form is merong kanya-kanyang tab para sa recording. Dito sa loan agreement, lagay lang natin yung ating name, address, and contact number. Enter borrower's name and loan ID. Then, click generate PDF. Then, after that, makikita nyo yung link ng PDF dito sa, ayan, dito sa taas. So, click lang natin yan. And here's ready to print loan agreement. Dito naman sa payment schedule and loan summary, pwede tayong mag-filter based on status. So, lagay lang natin kung paid, overdue, etc. And dito naman sa side, pwede natin i-filter based on date. So, select lang natin yung start and end date. Then, mag-filter na siya based on your selected date. And finally, for easy tracking, punta tayo dito sa dashboard. So, andito yung overall overview ng ating pautang. Dito nyo makikita lahat ng nag-loan, kung sino na yung paid and ongoing, and makikita nyo rin yung totals. Yun lamang mga ka-Sheet Smart, and if you want to avail, please message us now. Thank you!